Hi guys! Welcome to our historical vlog! Ngayon, tatalakayin natin ang ilan sa mga makasaysayang lugar sa Tanawan. Alam na! Welcome to St. John the Evangelist Parish Church. It was first built in 1881 and the design was heavily influenced by Romanesque and Renaissance architecture. Noong World War II, it was extensively damaged and was restored in 1948 through the efforts of Monsignor Marinos and has been restored to its former glory. Sa panahon ng Paraswa, ang simbahan ay madalas na binibisita ng mga tao mula sa iba't ibang bahagi ng bansa na sumali sa bisita iglesia. Ang St. John the Evangelist Parish Church, karaniwang kilala bilang Tanawan Church, ay simbahang Romano-Katoliko na matatagpuan sa Tanawan, Batangas. Ito ay nasa ilalim ng Arsobispo ng Lipa. Tayo ngayon sa SDA Cemetery here at Trapiche, na kung saan ito ang tinuturing na pinakamatandang libingan ng mga pari dito sa Tanawan. Itinatag ito during Japanese occupation o nung panahon ng pananakop ng mga Hapon. Ito ay hindi lamang basta libingan dahil naging parte na rin ito ng ating kasaysayan. Noong panahon ng panungkulan ni Mayor Antonio Jose L. Di Mayuga noong 1928 to 1937, itinayo ang istruktura na mahalagang bahagi ng kasaysayan ng bayan. Ngunit dahil sa patuloy na pagbomba, kinailangan itong ilipat sa Laurel Ancestral House para sa kaligtasan ng mga tauhan at pasyente. Noong 1946 sa ilalim ni Mayor Jose Corona, kinalaunan ay naglagay ito ng iba't ibang tanggapan tulad ng Municipal Library, Treasury, Police Department, MSO, Post Office, at Registry of Deeds. Terminal ni Mayor Pedro Gonzales noong 1951 to 1957. By 1960, municipal offices moved to a new location. In 1996, Mayor Cesar Platon reconstructed the building and transforming part of it into a Tanawan City Museum, which preserved the city heritage and culture. Today, the museum is a key landmark educating visitors around Tanawan City's rich heritage. Welcome sa bagong mukha ng Dome sa Castilla Memorial Cultural Center, na kung saan dating Escalapia, na kung saan dating nag-aaral si Cornelio Martin. Noong dekada 1970, itinayo ang gusaling ito bilang parangal sa ikalawang gobernador ng Batangas, Tubong Tanawan. Noong 2010, isinailalim ito sa reconstruction para sa mga seminar, pagpupulong at panlibong ng aktibidad. Hi guys! Ngayon ay tatalakayin natin ang Old Tanawan. Ang Tanawan ay tinatag ng mga Agustinian noong 1584 sa hilagang kanluran ng Lok Taal Lake, dating Bonbon Lake na tinatawag na Tanawan Bay. Ang mga lookout tower ay inuugnay sa mga simbahan ng 16th and 17th century upang paunang babala sa mga pagsalaki ng Moro. At base sa aming pagsasaliksik sa Old Tanawan na makikita sa 1857 map in the Philippine National Archives,
Sinasabi ang lokasyon daw ng Old Tanawan ay ang kasalukuyang lokasyon ng Talisay. Hanggang 1754, pagkatapos ay nilubog ng marahas na pagsabog ng Bulkang Taal ang buong sinaunang bayan ng Tanawan, kung kaya't napilitang lumipat ang mga residente sa sala na kilala ring Banyadero. Sa bayan ng Tanawan, matatagpuan ang isang makasaysayang lugar na tinatawag ng mga residente bilang pinagsimbahan. Ito ay isang paraiso ng kasaysayan na nanatili sa kabila ng paglipas ng panahon. Ang mga guho ay binubuo ng isang pader na may haba na humigit kumulang 10 hanggang 20 metro at may taas na 2.5 metro. Ang strukturang ito na gawa sa mga batong ladrillo ay ang natitirang bahagi ng harapan ng altar ng lumang simbahan na minsang itinayo sa lugar. Bagamat wala na ang klasikong arkitektura ng simbahan, ang bubong nitong hugis kaibol, ang pendimento, mga bintana at ang interior nito, ang halaga nito sa puso ng mga Tanawenyo ay nananatili. Sa kabila ng pagguho ng ibang bahagi ng simbahan at ang pagtago nito sa lupa ng panahon, ang mga guhong ito ay nananatiling patunay ng kasaysayan, pananampalataya at pagkakakilanlan ng mga mamayan ng Tanawan. Ang mga batong ito ay saksi sa ating nakaraan. Sa bawat bato, bawat guho, may kwentong naghihintay na nailabas kahit na ang pisikal na anyo nito ay nagbabago. Ang spiritual at kultural nitong kahalagahan ay hindi natin dapat kalimutan. Ang lugar na ito ay tinatawag ng mga lokal na residente na pinagsimbahan. Ito ay dahil sa paniniwalang dito ay dating nakatayo ang isang sinaunang simbahan.